Pag passion mo talaga yung nagda-drive sa'yo, even ikaw talaga, namamangha pa rin sa gawa mo. So, ito na nga mga mishi, share ko sa inyo yung ating The Starry Night. Actually, ang daming nanghihingi ng video neto, kaya naman isi-share ko na sa inyo. So, starting, pinakita ko sa inyo may kulay na, no? Kasi sinet ko siya, kagabi ko nilagay yung blue, and then, kinaumagahan, tsaka ko nilagay ng design. So, nilagay ko muna yung mga basic color, like yung yellow, blue, and white. Yan kasi yung unang-unang makikita yung kulay doon sa pinaka-painting ni Van. Ito, or The Starry Night. And then next, gumamit tayo dito ng brush. Pwedeng outline brush, toothpick, basta magkikreate siya ng mga lines and at the same time, magbe-blend siya doon sa pinaka-base na blue. Yun. So, ganun. Kaya ako siya ginilagyan agad ng blue para mag-blend na siya. And then next, doon sa mga parang star-star niya. Alam mo, mukha siyang bagyo. Pag tinitignan ko. Naglagay tayo ng orange, combinations of orange and white para mag-create tayo ng katulad ng painting na parang sumisinag siya. Mahirap lang gawin no sa icing kasi tayo hindi nagsiset yung ating icing, hindi natutuyo. So, yun talaga yung diskarte ko. Nilalakasan ko talaga yung aircon dito sa gawaan para kako mas maganda yung set ng icing natin. Mas okay, hindi agad mag-transfer yung color niya. So, ganun yung ginagawa ko. Kahit nagpo-fondant ako, ganun pa din. So, ayan, biniblend na natin siya or nilalagyan na natin siya ng textured using brush. Pwede ring toothpick. Ayun. So, it's either of the two. Ano yung gusto nyong gamitin. Tapos, naglagay ako dito ng dark blue. Yung dark blue na yan, syempre, yung team kasi nito, The Starry Night, yung pinaka-background niya talaga, hindi naman yan full blue lang. So, may illusion pa rin na dito dark side, dito light side. So, ganun. So, kaya mayroon tayong dark blue na ginawa. So, yung mga dark blue na yun, nasa gilid-gilid. Ayun. So, using toothpick, yun yung ginamit natin para ma-spread lang natin yung color. Ayan, makikita nyo dyan na kung paano natin ini-spread. And then, dito naman yung parang farm style. Actually, dito ako tumagal sa farm style. 1 hour and 30 minutes ko ginawa tong cake na to. Time-consuming talaga siya mga kadeko. Pero, sobrang nakakatuwa kasi nabigyan natin ng justice. Ayan. So, lagay lang tayo dito ng, hindi ko sure kung ano yung block na to, no, sa painting ni Van, kasi, hindi ko naman naaral talaga yung painting niya. 3 times ko na itong ginawa, pero, hindi ko pa rin alam kung ano yung itong block na yan. Pero, pagkakaalam ko ay, si Van ay isang autism. Yun yung pagkakaalam ko ha, correct me if I'm wrong mga kadeko. And then, ito yung parang may mga kubo-kubo or bahay doon. So, dahil sobrang liit na ng detalye niyan, sinimplified ko na lang siya. Hindi na sobrang detalye. So, kung ano lang yung visible sa mata ko, yun lang talaga yung ginawa ko. Tapos, nilagyan ko ng onting style ng sarili ko na. Ako nang bahala. Kasi ngayon iba, hindi ko na maintindihan. Hindi ko na alam kung ano ba to, bahay pa ba to, or garden ba to, bakod ba to. So, wala na talaga yun sa idea. Hindi ko na alam. Kaya kung ano na lang yung visible sa mata ko, yun lang yung gagawin ko kahit hindi ko na naintindihan. So, to spread the color, kasi parang may shading yun na blue, gumamit lang tayo ng acetate din. In-spread lang natin siya parang ganyan. Hindi natin in-spread fully, yung parang kukulayan mo lahat. Ayan, parang, dampi-dampi lang ng kulay. And then, using shallow sheet, ayan, sobrang liit ng butas niyan, kaya hirap na hirap talaga ako i-outline. Pero kinaya naman, kasi parang ginuguhit ko na lang, ayan, para mag-lines. Ayan, kinaya naman mga kadeko, pero hindi yan yung exactly doon sa painting ni Van. Para lang maitawid, alam nyo naman. Ayan, so, tapos na to sa pinaka-cake design, tapos na siya. Then, kailangan ko na siyang i-cut, kasi itatayo na natin siya. So, sa pagtatayo ng cake, ganito lang yung style. Ayan, nilagyan ko ng chocolate yung pinaka-ilalim yan para kako matibay. Tapos, nilagyan ko ng barbecue stick as dowel. Tapos, ayan, tinakpan na natin yung likod. Kasi, syempre, pangit naman kapag hindi kinis yung likod, no? And then, ang requested ng aming customer na si Sir Denzel ay i-extend daw yung design hanggang cake board. So, in-extend natin siya. Pero, hindi ko alam talaga kung ano kung anong design yung dapat ko i-extend. Kasi, kung makikita niyo yung painting, nabubulol ako, para siyang farm. So, ginawa ko, parang lake na lang or something, ilog, ganon. Kasi nga, hindi ko alam Siyempre, hindi naman ako yung original na
painter neto. So, kanya-kanya na lang style. So, gumawa tayo dito ng parang bato, eme-eme, yan, using palette knife, nilagyan natin siya ng shadings. Para hindi pa rin lalayo doon sa kanyang team na The Starry Night. Ayan. So, itong ilalim na yan, yung in-extend ko na design, ay base na lang po yan sa aking imahinasyon. Yan, sobrang mahalaga na malawak yung ating imagination, lalo sa mga ganitong cake, no? Hindi karaniwan, isipin mo, nagpipaint na tayo sa cake. Dati vector-vector lang, ngayon nagpipaint na tayo. And then, yung mga natirang kulay, yan yung ginamit ko para naman magkaroon ng parang reflection. Yung yung pinaka parang moon style, yung mga stars doon sa pinaka lake. Ganyan lang, tapos spread lang natin siya. Gently lang yung pag-spread niyan para hindi mahalo yung blue doon sa pinakakulay. Para mag-iwan pa rin siya ng reflection or mag-iwan pa rin siya ng color. Dito sa part na yan, kung mapapansin nyo, puro gilid lang yung nilagyan ko kasi andyan yung bandang moon or bandang, malaking star ba na yan? Ano ba yan? Star or moon? So, ayan, tapos na. Ganyan siya kahirap, kadali. Basta ganyan siya. Kayang-kaya nyo to mga mi. Sundin nyo lang yung sinabi ko sa inyo. So, yun lang mga mi. Bye-bye!